Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-364 na kabanata. Ang malakas na pakiramdam. Kinahapunan. Si Alex at Rufus ay nagpunta sa isa sa mga lokasyon na opisina ng Clifton family. Plano nilang maglunsad ng isang press conference. Nang dumating sila, napansin ni Alex ang isang asul na sasakyan na aalis. Nang lumagpas ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nakaramdam siya ng pagmamadali nito sa kanyang tainga na tuluyang umalis palayo. Na nag-iwan sa kanya ng siguradong pakiramdam tungkol sa sasakyan. Tumigil ka, sigaw niya sa sasakyan. Bumaling siya ng mabilis sa sasakyan na papalayo. Napagtanto na nakikilala niya ang driver ng sasakyan. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan ni Rufus at hinabol ang asul na sasakyan at kinarera ito sa kalsada. Sa loob ng sasakyan 4 na babae ang nakaupo ng komportable. Binili nila ang sasakyan at sabik makita ang kanilang pinuno. Ito ay si Callisto, Celeste, Celine, at Luna. Si Celeste ang nagmamaneho. Pero biglang may kung ano na dumating sa kanilang tabi, nagasgas ang isang pinto na nakabukas. Sila ay malakas at natural na mapinsala ang pinto. Si Celeste ay tumingin sa side mirror upang makita kung sino ang may gawa nito sa kanila. Inapakan niya ang abante at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. Ang sasakyan ay mabilis na umaandar na parang gusto siyang guluhin. Pero si Alex ay determinado. Sa wakas si Celeste ay tumingin sa side mirror at napagtanto kung sino ang humahabol sa kanila. Biglang inapakan niya ang preno. Si Alex ay kailangan gumalaw ng mabilis upang maiwasan ang sasakyan sa kanyang harapan. Mr. Alex, sigaw niya sa bintana. Kung gusto mo kaming huminto, bakit hindi ka tumawag? Hindi mo kailangan habulin ang sasakyan. Ang ibang mga babae ay sumali na rin. Sila ay excited sa bago nilang sasakyan. Hindi mo ba ito gusto? Napakaganda nito, wika ni Luna. Nagpunta kami rito upang sorpresigin ka, dagdag ni Celine. Si Callisto ay napayuko, nasira na ang pinto, wika nito. Ang mga babae ay nag-usap-usap. Kakabili lang nila ng sasakyan, at mabilis na nasira agad ang pinto nito. Pero alam ni Alex na wala ng oras pa para makinig. Ang kanyang instincts ay sumisigaw sa kanyang isipan. Tuluyan na niyang sinira ang pinto. Tinuklap, at isa-isa silang hinila palabas ng sasakyan. Itinulak niya ang mga ito sa direksyon ng Clifton Building. Isang ligtas na agwat mula sa sasakyan. Habang tumatakbo sinigawan niya ang mga ito. Takbo, huwag kayong titigil, iyan ang utos ko. Si Celeste ang huling lumabas sa sasakyan. Binuhat ito ni Alex ng kanyang braso at tumakbo. Ang mga taong nadaraanan sa kalsada ay nabigla sa magagandang babae na tumatakbo mula sa sasakyan. Si Celeste ay namula, at ikinawit ang braso sa leeg ni Alex. Nakasugsab ang ulo nito sa dibdib na may nahihiyang ngiti. Palaging may sumisibol sa kanya, kapag si Alex ay may ginagawang katulad nito, sobrang pag-aalaga at pagpoprotekta. Sinaway niya ang kanyang sarili para sa nararamdamang pantasya. Alam niya na mahal nito si Debbie. Pero alam niyang ito ay patas lang. Hahayaan niya ang sarili na maging masaya sa mga pagkakataong ganito. Ang kanyang iniisip ay naputol nang yakapin siya ni Alex ng mahigpit sa mga bisig nito, at yumuko. Pinrotektahan niya ng kanyang katawan ang katawan nito. Yumuko kayong lahat, sigaw niya. Ang lahat ay nakayuko sa tamang oras nang sumabog ang asul na sasakyan. Mainit na hangin ang bumalot sa lahat. Sa kabutihang palad walang malubhang nasugatan. Katahimikan ang bumulot sa maliit na kalsada. Ang lahat ay nabigla, at hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Si Alex ay tumayo, at tumingin sa nasusunog na sirang sasakyan. Ang mga Moon Girls ay napatakip ang kamay sa kanilang mga bibig, at kinilabutan. Hindi sila makapaniwala na nakaupo sila sa sasakyang iyon kani-kanina lang. Maliwanag na sila ay nasa panganib, habang nakasakay doon. Bagaman sila ay naensayo sa pakikipaglaban. Sila ay masyado pa ring bata upang ikonsidera ang mga sarili na mapunta sa tutuong panganib. Ngayon ang kanilang ulo ay puno ng masamang isipin. Ano ang posibleng mangyayari kung kasama silang sumabog sa sasakyan? Tahimik silang nagtipon sa tabi ni Alex, at nanginginig. Paano mo nalaman na nasa panganib kami? Tanong ni Celeste.
Sumimangot siya ng lubos. Tumingin sa mga moon girls kung may nasugatan sa mga ito. Hindi siya makapaniwala, paano kung naantala siya ng kaunti. Ang kanilang iniisip ay pareho. Ang bawat isa ay nakakalugod. Ang una nilang inisip simula nang makabili ng sasakyan ay mahanap si Alex sa lalong madaling panahon. Ibibili ko kayo ng bagong sasakyan, pangako niya sa mga ito ng may ngiti. Isang kulay asul muli kung gusto nyo. Siguro ay yung may matibay na pinto. Sa palagay ko ay madali kong nasira ang pinto. Isa-isa ang mga babae ay tumawa. Pakiramdam nila, sila ang pinakamaswerteng babae na nabubuhay. Pero gusto nilang malaman kung paano ni Alex natuklasan ang bomba. Si Luna ay nagtaka kung naamoy ba nito ang chemical, at kung paano ito nakaligtas sa kanila. Si Celeste ay umilig. Mabilis silang nagpasahan sa isa't isa. Imposible na may oras pa siya, upang mapansin ang kahit ano. Narinig ko, mahinang wika ni Alex. Narinig ko ang tunog nito. Hindi ito pangkaraniwan, ang bomba ay walang ingay. Ang time bomb ay mayroon wika ni Alex. Ang mga Moon Maiden ay nagtinginan sa isa't isa sa pagkabigla. Kung sinabi ni Alex na narinig niya ang bomba sa kanilang sasakyan, syempre naniniwala sila dito. Pero mukhang kamangha-mangha na marinig niya ang tunog ng bomba. Sa malakas na ingay ng makina ng sasakyan. Hindi rin nila maunawaan kung bakit sila ay tinarget sa ataking iyon. Sa palagay mo kailan ito nangyari? Ikinabot ba ito, wika ni Celine. Ika-365 na kabanata. Ang pagtatanong sa pagsalakay. Kung sino man ang may gawa nito. Ang hinala ko ay matagal na nila kayong pinupuntirya. Kumuha lang sila ng pagkakataon upang umatake. At ang araw na ito ang kanilang napili upang isagawa ito. Si Luna ay nanginig. May sumusunod sa atin at hindi man lang natin napansin. Nakakatakot, ano ang magagawa natin? Pagkatapos ng insidente, ang isip ni Luna ay na-paranoid. Iniisip niya kung susuriin ba niya ang lahat ng sasakyan at building na kanilang pinasukan. Huwag kayong matakot, mas mag-iingat na tayo ngayon. Pero bakit kayo nagpunta dito, at paano ninyo nalaman na pupunta ako rito? Si Debbie ay tumawag sa amin, at sinabi na protektahan ka, wika ni Celeste, siya ay nag-aalala. Si Alex ay ngumiti, ganoon ba? Sige, sumama muna kayo sa akin ngayong araw. At ipapadala ko kayo sa bahay ng Clifton pagkatapos. Pero sikreto siyang humanga sa Blood Brothers kung gaano karaming impormasyon ang nakolekta tungkol sa kanya, at sa mga taong malalapit sa kanya. Naramdaman niya na ang pagtatago sa Moon Maiden sa bahay ng Clifton ay ang pinakamabuting gawin. Sa ganoong paraan, mapapanatili niyang ligtas ang lahat panandalian. Kahit atakihin ng Blood Brothers ang bahay, at least makakagawa siya ng karagdagang paghahanda, at mapanatiling ligtas ang lahat, sa isang lokasyon. Kaysa isama, at paghiwa-hiwalayin sila sa iba't ibang lugar. Isang matalim na tunog ang narinig mula sa likuran niya. Tumingin siya sa buong paligid, at inaalam kung saan ito nagmumula. Nang bumaling siya, nakita niya ang grupo ng mga reporters na kumukuha ng sunod-sunod na larawan. Ang ibang mga reporters ay nakatayo kasama ng mga ito, na may hawak na microphone at camera, inire-record ang buong pangyayari. Si Celeste ay nagpunta sa harapan ni Alex, at iniharang ang katawan. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Iiwan niyo kami. Hindi makakabuti kay Alex na makita ang mukha nito sa balita. Ang mga Moon Maiden ay ayaw rin kumalat ang kanilang mga itsura. Nagtataka siya kung paano dumating kaagad ang mga reporters sa eksena. Walang nakinig sa kanyang babala. Ang ibang mga reporters ay naglilibot sa paligid ng nasirang sasakyan. Matapang itong pinakialaman. Upang makita kung sasabog muli ito. Ang iba ay bumaling sa kanilang camera at direktang ini-report ang kanilang naobserbahan. Pero marami sa kanila ang palihim na tumitingin kay Alex. At hinihintay kung ano ang susunod nitong gagawin. Iiwan niyo kami, sigaw muli ni Celeste. Pero ang pagsigaw ay mas lalong nakakuha ng atensyon sa kanyang daraanan. Isang reporter ang lumapit sa kanya dala ang microphone. Hello Binibini, sabihin mo pa sa amin ang iba pang mga nangyari. May problema ba ang sasakyan? Kailangan ba nating maglabas ng babala sa mga taong may katulad ng sasakyan na ito? Ma'am, kung may problema sa sasakyan, kailangan itong malaman ng mga mamimili ng sasakyan.
Ang idea sa maraming hindi kilalang tao, na nanonood at kumukuha ng mga clips sa kanyang pagsasalita sa nakaraang araw, ang dahilan kung bakit na niya gustong magtago. Natutokso siya na kuhain ng isang camera na malapit, at sirain, upang lubayan na sila ng mga ito. Pero alam niya na hindi ito matalinong desisyon. Wala rin siyang idea kung ano ang mangyayari kung tumanggi siyang magbigay ng statement. Paano kung mas lumala pa kung tatanggi siyang magkomento? Paano kung ang mga tao ay magsimulang gumawa ng mga maling haka-haka at magbunga ng higit na kaguluhan sa kanila? Ang mga ibang mga reporters ay nakita si Celeste na nag-aatubiling magsalita. Sa halip ay lumipat kay Alex. "Hello sirs," bati ng isang babaeng reporters. "Ano ang nangyari dito? Ito ba ay problema sa sasakyan o pinaghanda ang atake? Dapat ba tayong tumawag sa manufacturer?" Si Alex ay nagbigay ng malamig na ngiti, pero tumanggi na magkomento. Sa pananaw ni Alex na sila ay tinarget. Si Celeste ay nagkaroon ng lakas ng loob. "No comment, iwan nyo kami," wika niya. "Bakit wala kang masasabi? Ito ay iyong sasakyan," wika ng reporter na ibinalik muli ang atensyon sa kanya. Masaya siyang makipag-away sa mga taong gustong makipag-usap sa kanya. Hindi na kayang magpigil pa ni Celeste. "Umalis na kayo. Wala na kayong pakialam, at ayaw namin magsalita," sigaw niya. Isa pang kamera ang lumapit sa kanya. Ang anggulo ng kamera ay nakuhaan silang dalawa ni Alex ng magkasama. Ang photographer ay pinilit ang kanyang sarili upang makuhaan silang dalawa. Ang eksena ay lalong nagpagalit sa kanya. Nang maramdaman ni Alex ang sobrang pagkabalisa nito, biglang hinarang ni Alex ang kamay nito upang takpan ang lente. Itinulak niya ang kamera at ang reporter ay napaatras at bumagsak. Ang lahat ay napatigil. Biglang ang tunog ng mga pagkuha ng larawan ay nagsimula muli. Ang tunog ay parang mga patak ng ulan. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng press na inatake. Bilang pamilya ng mga reporters, ang nakatayo sa paligid nila ay nag-alala. Ang pagtulak palayo sa photographer ay isang matinding pagsalakay. "Sir, sinaktan mo ang miyembro ng press. Ano ang iniisip mo? Gusto mo bang humingi ng tawad? Ito ay makakasama para sa iyo." Si Alex ay umiling, "Ang dapat ninyong gawin ay bigyan kami ng espasyo." Ang eksena ay palala ng palala. Masyado siyang nag-aalala, kung walang idaragdag ang mga ito. "Sirs, ginagawa lang namin ang aming trabaho, hindi nyo kailangan maging bayolente sa amin. Isa ka bang tipikal na bayolenteng tao? Ito ba ay normal lang sa iyo?" Sigurado ako na ang aming mga manonood ay nagtataka. Ang mga tanong ay palala ng palala. At ang galit at pagngingit-ngit ay nadagdagan. Si Alex ay tumingin sa mga tao, sinubukan kontrolin ang kanyang galit. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.